Ready, one. Your Cup. Kuya Nuts po ng Nuts TV at Taytay Journal. Yes po, magandang gabi po. In case po kayo yung nanalo na, ano pong gagawin ninyo lalo to sa transparency sa ating local government ng Taytay? Lalo na sa mga procurement, ano pong gagawin natin? Yes. Una sa lahat, maraming salamat po sa pagpunta po ninyo, Kuya Nuts. It's been a while, ha? Thank you. At una-una ho, kung tayo mapagbigyan na maglingkod sa ating pamahalaang bayan, importante ho talaga ang transparency in governance. At naniniwala po ang grupo ng Sagip Taytay, kapag ho may people's involvement, yung accountability sa paggogobyerno nandiyan po. Siyempre, importante rin po na, alam nyo, isa yan sa mga hinihingi ng mga tao po ngayon. Naalala po ninyo sa Pasig, unang-una nagkaroon ng ordinansa patungkol sa transparency and governance. Sa Taytay po, sa totoo, na-file po yan ang walang iba kundi ang aking kapartner. Nakatabi ko po ngayon ang nag-akda po ng kauna-unahan din na transparency ordinance sa bayan ng Taytay. Bato ko po sandali kay Vice Pia Cabral. Magandang gabi po sa lahat po ng mga media po natin at mga sumusubaybay po ng ating po mga local media partners. Una-una sa lahat, nabanggit din po natin, no, ang Transparency Ordinance noong nakaraang 2019, July 2019 ay pinasok na po natin sa loob ng Sangguniang Bayan na kung saan po nalungkot lang po ako dahil ito po ay nabinbin. Ang FOI Ordinance po or Freedom of Information, ito po ang tumutulong sa mga kababayan po natin para malaman po kung saan po nanggaling ang pondo, maging bukas na aklat po sa lahat po ng mga kababayan natin, saan po pinaggagastos ang ating pong ang pondo ng ating pong bayan. At sa ganon, maiwasan po natin ang korupsyon sa ating pong bayan. Thank you. Vice, nabanggit po yung pondo. Sa ngayon ba, magkano yung pila o yung annual budget para sa buong Taytay? At yung sa pag-upunin nyo ni Mayor, magkano ang tinatarget ninyo na maging budget ng Taytay? Ang ating pong bayan po ay meron pong pondo na almost 1.7 billion. Sa buong probinsya po ng Rizal, isa po ang Taytay sa bilyonaryong first class municipality. Kung saan po ay pangalawa po ata tayo, pangatlo sa pinakamalaking pondo sa ating pong bayan. At kung bibigyan po ng pagkakataon, kami po ni Mayor Alan ay talagang uunahin po muna naming ayusin lahat po ng empleyado sa ating po pamahalaang bayan na kung saan maging efficient po lahat ng ating mga empleyado. At sa ganun po, lahat po ng paggagastusan po natin, ang pondo ng bayan, ay magiging tama po ang paggastos. Mayor, 2 taon tayo sa pandemic. Napakalaki pala ng budget, 1.4. Yes. Usually, yung 1.4 din na yan, ay budget na ng isang probinsya yan. Yes. Under your administration, ano ang gagawin mo dyan sa 1.4 na yan para ma-assure na makakabangon talaga ng gusto yung mamamayan ng Taytay? Actually, 1.7 billion po yung last na nakita ko po na budget ng pamahalaang bayan. Napakalaki po nito. Actually, sa barangay, kung hindi nyo na itatanong, hindi man ho ganun kalaki ang budget po ng aming pamahalaang Barangay Dolores. Pero nagawa po namin na mailunsad ang mga programa during the lockdown, during the pandemic, at yung recovery programs na after the post-lockdown days. So, actually, ang nandyan po naman, nakaalat naman po ang lahat ng dapat gastusin. So, importante yung ma-maximize at ma-delegate ng gusto at ma-appropriate ng maayos lahat po ng budget sa ating bayan ng Taytay. Nabanggit yung sa barangay, no? Tapos na ba yung harassment sa inyo? Last time ay ayaw aprobahan. Actually, hanggang ngayon po, for the record, hindi pa ho na-aprobahan pa rin ang budget po ng Barangay Dolores. Up to now, hindi pa. At luckily ho, ang nagagastos po namin ay yung talagang mga sweldo pa lang at mga utilities. But ang tumabot po kami na hanggang panahon po na ito na nag-election ban na, election period, hindi na ho na-approve hanggang ngayon. So yun po, for the record po. For the record din po, your Cup, ibig sabihin parang harassment ito. In form of that, hindi po naman ako naapektuhan dito. Ang naapektuhan ng buong Barangay Dolores. Napakalaki ho ng naging epekto dahil hindi namin nasagawa ang budget from January, February, March. Yung mga dapat pinurchase, hindi ho namin nabili dahil kailangan namin ng approval ng budget na ito. So, kung ano man po magiging tawag doon ng ating taong bayan, nasa sa kanila po, pero para sa akin, hindi po akong nawalan, kundi ang aking mga kabarangay sa Dolores. Dahil sa sitwasyon na yan ngayon, bibili kayo ng 6 months.
Pagkaupo mo ba, bibigyan mo ng priority yung Barangay Dolores? Siyempre po, kung tayo, ang isang barangay naman po ay may local na autonomy. May sarili pamamahala po ang isang barangay. So sa atin po, sensya na po kayo Ayan. Ang sariling barangay po, may sarili naman silang autonomy or local autonomy. So kung ano man po ang kayang maitulong ng pamahalaang bayan, kung tayo nandoon na, pantay-pantay ho, magiging pagtingin ng ating po pamamahala sa lahat ng 5 barangay sa bayan ng Taytay. Tulad yung sabi ko kanina, parang budget na lang yung probinsya ito, no? Yes. Ibig sabihin kasi malaki na rin yung populasyon niyo. Opo. Pag malaki yung populasyon, marami rin basura. Yes. Ano ba ang balak ninyo para sa environmental issue? Alam niyo po, napakaganda. Kapag po ang pamahalaang bayan at pamahalaang barangay, 5 malaking barangay po ang nasa bayan po ng Taytay. Close coordination po ng pag-implement ng solid waste management, pag-maximize po ng pag-andar at pag-operate ng MRF. Doon pa lang, malaking bagay na po ang Reduce, Reuse and Recycle program po ng YES program ni Governor Nini Inares. Ma-full implement lang po natin yun. Malaking kawalan po ang kabawasan sa basura ng bayan ng Taytay. Hindi na po nawawala sa top 5 yung Taytay bilang pinakamayamang municipalidad sa buong Pilipinas. Yes. Sana bang maging lungsod ang bayan ng Taytay? Alam po ninyo, ang bayan ng Taytay talaga namang matagal ng, when it comes to budget, income, talaga hong kaya na yan dahil kaya na po yan ng Taytay. Ang pagiging isang lungsod, nauuna ko kasi nagiging nauna na Antipolo, pero hindi pa rin siya yung full-fledged na city. So, kung ano man po ang magiging pasya, hindi lang naman no mayor ang magpapasya niyan, sa probinsya dadaan din po yan, sa konseho dadaan din po yan, at maging sa mga mamamayan, magkakaroon yan ng plebisito, kung anong desisyon ng nakararami at ng lahat ng mga kasama kong nililingkod, dun po tayo. Kayo po ang pabibigyan. Gusto niyo po ba nang maging lungsod na ang bayan ng Taytay? Ang pagiging lungsod kasi a sign of pag-unlad rin yan. So ako po, kung magkakaroon po ng choice, again, ako lang po ay isang leader. Pero kung ano ang talaga marinig ko sa lahat ng aking kababayan, mapapakinggan ko through their message sa akin, tutugon po tayo sa anong gusto nila. Thank Bakit you. po sa Taytay ang napili ninyong pangalan ng inyo? Yun, ako maraming salamat na natanong po yan. Alam po ninyo, itong aking mga kasama, pag nag-uusap kami, ang ibig sabihin po na Sagip Taytay, pag-isahin, pasiglahin, at paunlarin ang bayan ng Taytay. Kailangan po natin siya dahil ang pagkakaisa, unity, isa po sa kailangan po natin ngayon yan. Post-pandemic po tayo. Kailangan po natin ng pagkakaisa mula sa 5 barangay, mula sa mga tao, mula sa namamahala. Then pangalawa, pagpapasigla, pagpapaunlad. Nasadlak po tayo sa krisis, nasadlak po tayo sa pandemya. Kailangan po natin talagang paunlarin at pagsiglahin po ang ating bayan. No more, no less. Wala po kaming ibig sabihin na masama, kundi ho talagang lutasin ng mga problema na hindi ho nagawang lutasin. Amen. Mayor, Sige po. Slogan niyo naman po na service making. Bakit yun naman po yun? Simula po nung ako ay konsehal, hanggang maging kapitan po ako for 8 years. Salamat nga ako kay Vice P at ang aking mga konsehal, natanggap yung pagkakaroon ng isang serbisyong may ngiti. Alam nyo, gusto ko lang po ikalat at sabihin sa inyo, ang pagkakaroon po ng serbisyong may ngiti, ito yung openness, yung pagtanggalin natin ng barrier ng pakikipagharap sa mga tao. Dahil pag nakangiti ka, sa mahal nga ng bilihin ngayon, ng gasolina at ng lahat, ngiti na lang ang libre. Ibigay na natin sa mga kababayan natin yan. Amen po. Vice Pia. Vice, kung nandyan na po kayo ng Vice Mayor, papayagan niyo po ba yung mga naging kalaban niyo sa politika na kung sila may mga dapat na panukala, susuportahan niyo rin po ba? Tulad sa nangyari sa Barangay Dolores, up to now, masasabi natin political harassment yung ginagawa hanggang ngayon hindi pa naproba. Una po sa lahat, bilang kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, bilang Vice Mayor po sa ating pong bayan, lagi kong aalalahanin yung bilin ng mga ninuno ko dito po sa Taytay na dapat pare-parehas po ang pagtingin sa ating mga kababayan. Ang politiko, isang araw lang. At importante po na ibalik po natin yung tiwala ng ating pong mga kababayan po sa atin. At kung ano man po yung mga nangyari dati, ang pinaka-importante po yung pagkakaisa, sinabi po ni Mayor Alan. Kung hindi po magkakaisa, lalo na yung mga namumuno sa ating pong pamahalaan, ay hindi rin po magiging maayos ang ating pong pamahalaan. So unang-una po ay kakalimutan po natin kung anumang kulay galing
ang ating pong mga kasamahan sa konseho. Babalik po natin ang respeto sa bawat isa. At ayun po ang susi sa maunlad na pamahalaan. Guys, sa piraso lang, ano ba ang reaction mo doon sa sinasabing fake news yung ibinidyo mo na ayuda doon sa... ano ba ang katotohanan mo? Naniniwala po ako, una-una, ang fake news ay sabi-sabi. Pero yung ginawa po natin ay may video. So, ibig sabihin, hindi po ito fake news. At nakita po ng taong bayan, dahil bago po tayo pumunta doon, ay marami na rin pong mga kasamahan tayo sa munisipyo ang nagsabi po sa akin. Hindi naman po ko pupunta doon ng wala naman pong dahilan. At nakakalungkot lang po, no? So, ito po yung sinasabi natin na sana nung pandemya, kasagsagan ng pandemya nila ito ibinigay sa ating taong bayan, hindi kung kailan malapit na ang So, maasahan ba natin na third quarter itong 2022, meron ang kaso ni Kasapal laban sa kanila? Depende po, manalo po muna tayo. At if duty bound naman po kami na may grounds for filing of cases, okay naman po yan. Pero kung wala po at malinis na maayos naman ang mga records, kasi hindi naman ho kami ang grupo na Bengador. Dahil unang-una ho sa lahat, tayo naman po, papayagan naman po natin ito kung talagang para sa taong bayan. Yes. Kaya lang po, inamin po nung isa, nung ating pong katunggali, na personal po niya itong donasyon. Yo. Sinabi niya. So, una-una, ang pagkakamali na ayon sa batas ay illegal po na magkaroon po tayo ng storage sa ating pong government facilities. So, dapat dun pa lang ay naisip na yun. So, in time, ay hayaan na po natin ang batas po ang humusga sa kanila. Yes. Mayor, ano ba ang reaction ninyo? Kasi lipat na daw kayo sa bagong magandang bahay ninyo. Ang ibig daw ba sabihin nito, talagang mayaman kayo. So, dahil pinakikita ninyo na hindi ninyo na kailangan gumawa ng aliwaswas. Actually, una po, pagiging mayaman, hindi naman, modesty aside, ang aming pamilya po ay isa sa mga unang negosyante sa bayan ng Taytay. At swerte po ako na naging apo ako ng aking mga lolo't lola. Yun naman po nga income ng family namin ay bantad sa lahat. Mga properties ng aming pamilya ay alam ng lahat. Yung bagong bahay, wala po kami bagong bahay. Na-renovate na po yung sala namin. Kung nabalitaan po ng iba na nakaka-post at naka-live kami, nagpalit lang po ng tiles, saka po nagpintura. Hindi po bago yung bahay namin, sa Naval pa rin po. Thank you So, sa ayan, intriga lang din yan. Opo. Thank you po. Boss, kumusta po ang karanasan niyo ngayong kampanya? Napansin po namin kanina na pagdating niyo, kayo naiiyak na. Ano po yung nararamdaman niyo kanina? Opo. Sobrang overwhelmed po kaming grupo. Alam niyo po, hindi ho madali ang pagtakbo bilang alkalde ng isang napakalaking bayan. Ang grupo po ito ay talaga nakita namin yung pagkagising at pagkamulat po ng mga taga-Taytay. Sa pag-ikot nga po namin, lahat po ay naririnig po namin. Pero ito, napaka-spontaneous mga events. Wala pong... May plano, of course. Hindi naman pwedeng walang plano. Pero nung nakita po namin ng tao, ang suporta ng mga tao habang naglalakad po kami, nakita po namin talaga na ang pagising po ng mga kababayan natin sa Taytay. At nagpapasalamat po kami. Simula po lamang ito, nawa po, hanggang dulo. Hanggang sa eleksyon, magkakasama po tayong lahat. Okay, ano po ang nakikita niyong hamon, no? Ngayong, ngayong eleksyon? Ano nakikita niyong hamon? From day one, may hamon na po talaga. Ang pag-uupa lang po sa pagkakapili sa amin ng lapian bilang kami ang kandidato ay malaking hamon na po yun. Pero ang laban pong ito ay hindi ho laban ni Alan Delain at namin lahat. Laban po ng buong Taytay. Bilang unang barangay po, nasaan po kayo ng pandemya? Sorry ho. Bilang unang barangay, nasaan po kayo ng pandemya? Nakakatuwa naman po tanong. Makikita niyo po sa aking accounts yung aming tuloy-tuloy na pagtulong. At itong mga kasama ko, kami po ay proud na hindi ho kami nagtago at hindi kami umiwas ng lockdown at pandemya. Kaya nagpapasalamat po kami at nakatugon kami sa pangangailangan po ng mga kababayan po natin. Next election pa, Mayor. Vice Governor na. Naku po, wala po tayong ganun. Ito yung may panalo po natin muna para sa bayan po ng Taytay. Kasi yung Salamat. isang official ng isang congressman, nung tinanong ko naging speaker Kaya baka ganun ka rin. Para sa bayan muna po ng Taytay. Salamat po. Boss, Yan ka. sa akin, Okay. no? Ano ang maaari yung mensahe sa bayan ng Taytay? Sige po, closing. Bago tayo magtapos, kailangan natin magsalita, magsimula na no? Meron pa isa. Meron pa, sige, after you, kuya. Mensahe lang po sa mga taga-Taytay. Ito po ang aking Vice Mayor, Pia Cabral.
ating mga konsal, si Cheska Persha, Ma'am si Helen Valera, po si Tacdinho Faeldon, at nandito po si Architect Leng Joey Calderon, Dr. Reggie Gonzaga, si Nurse Ichan Ram, ang ating kagawad Tisoy Encisa, Konsel JV Kabitak, at lahat po ito may mga trabaho at hanap buhay, mga profesional. Itong grupo ng Sagip Taytay, binuo po ng dahil gusto ng bayan ng Taytay ng pagbabago. Ang sigaw po ay maiba naman. Sa mga taga-Taytay, inihahain po namin ang aming mga sarili para po sa pagbabago ng ating bayan po ng Taytay. Ang laban po ng Sagip Taytay ay laban po nating lahat. Thank you. Thank you. Salamat po. Once again, announcement po kay Brother Roel Gatmapia, 42 dito.